Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello and welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Magsama-sama po tayo sa loob ng 30 minutes para pag-usapan po ang ating kalusugan. Makakasama po ang inyong lingkod, Elanie Bensal, and of course, mapalad po tayong makakapanayam po natin ngayong gabing ito ang ating Rehabilitation Medicine Consultant mula sa De Los Santos Medical Center. Walang iba kung hindi si Dr. Nestor Don Santiago. I-welcome po natin siya. Good evening po sa inyo, Doc. Ay, magandang araw naman sa inyong lahat, sa mga lahat na nakikinig po sa DZRH. Pag-usapan natin, Doc, carpal tunnel syndrome. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Okay, ang carpal tunnel syndrome ay basically isang pagkaipit po ng isang ugat na dumadaan po sa wrist po natin, no? Kadalasan dahil po sa paulit-ulit na gamit ng kamay sa pagpipiga, pagta-type sa makinilya o kaya sa keyboard o kaya mga iba pang mga mapuwersang paggamit ng kamay at ng wrist. Pagpipiga, so ibig sabihin, Doc, yung mga paglalaba na activity, maaari ring makapag-cause ng carpal tunnel syndrome? Actually, opo, no, lalo na pag sobra-sobra. Halimbawa, gabundok po ang labada, tapos pipigain po lahat ng kamay, mano-mano, napupuwersa po ang kamay, pwede pong mamaga at maipit po yung tinatawag na median nerve po. Okay. Kasi usually, ang babalitaan nating may carpal tunnel syndrome ay yung mga kaopisina natin laging nakatutok sa computer, di ba, Doc? Sa mga nag-opisina naman, it's because yung pwesto po ng kamay nila, medyo naka-extend po siya ng konti. So, parang naka-position po yung wrist na hindi natural. So, naiipit po siya. Kailangan po yung ganong pwesto pag naggumagamit ng makinilya o kaya ng keyboard. Ibig sabihin rin ba nito, Doc, hindi dumadaloy maigi yung ating dugo sa bahagi ng kamay o wrist? Sige po, let me correct that, no? Kasi it's not actually a blood flow problem. It's more of a nerve problem. Yung nerve po na dumadaan po sa wrist, dahil nga po medyo naka-anggulo po yung wrist po natin, tsaka medyo mapuwersa ang gamit ng kamay, naiipit po yung pinakaugat, not the blood vessel. No? Okay. So nerve po ang naiipit.
Ano po yung mga maaaring sintomas o physical manifestation na nararamdaman po ng isang taong may carpal tunnel syndrome? Kadalasan, ang taong may carpal tunnel syndrome, ang nararamdaman nila usually meron pong pamamanhid po sa kamay. Kadalasan kasali po yung pinaka-thumb, yung index finger po, tsaka yung kalahati po ng middle finger. So halos kalahati ng kamay. Minsan buong palad po, parang namamanhid din po ang pakiramdam na kadalasan dinidescribe nila parang may tusok-tusok na pakiramdam, nangangapal, parang nakukuryente. Yun po yung nararamdaman nila. And then, eventually, pag tumagal pa po siya, nagkakaroon po minsan ng weakness, panghihina po sa grip, no? Minsan nakakabitaw po ng mga ballpen, baso, nahihirapan po magsulat ng konti. And then yung iba naman, may pain din po nakasama. Usually nararamdaman sa gabi, madaling araw, pag natutulog, magigising po sila, parang namamanhid po ang kamay. Bakit sa mga ganong oras, Dok, umaatake? Okay, sa gabi, kasi ang nangyayari po dyan, ang kamay po natin, medyo naiipit po siya para nakapwesto. Halimbawa, masarapan tulog. Nadaganan. Nadaganan, yun. Namamagana nga po yung nerve, nadaganan pa, di lalo pong lumalabas yung pagkaipit. So, mamamanhid po ang kamay, bale. Okay. Either left or right po ba ang makaapektuhan ng carpal tunnel syndrome or both hands? Any hand actually, pero siguro more with the more dominant hand po, no? Pero technically both hands can be affected, no? Depende po sa gamit niya. So kung ikaw ay right-handed, most probably yun ang maapektuhan. Mas mataas ang chance po, no? Pero it can also present with the left hand also. Meron na rin po ba tayong pinipiling edad na maaaring maapektuhan po ng carpal tunnel syndrome? Okay, usually more with the working population, mga nasa 20s, 30s, or even older, no? Yung iba naman pwedeng nasa more of adult age talaga siya, no? Kasi nga sila po yung mga nagtatrabaho po talaga. Bihira naman po makakita niyan sa bata, and kung meron man sa bata, baka iba po ang dahilan. Okay. Pero sa between girl or boy, Doc, sinong mas prone? Sa aking experience, mas madami pong kababaihan po ang na-expose po sa ganitong klaseng trabaho. Ay, sa ganitong klaseng sakit. Kasi nga because of siguro what they do usually, let's say household work, na talagang mapuwersa ang kamay, office work, na nagki-keyboard, although nakikita rin po sa lalaki, pero mas madalas po siyang nakikita sa mga kababaihan po. Ibig sabihin ba nun mas masipag yung mga babae? Pwede ganun po siguro, no? Kaya dapat magbigay-pugay po tayo sa mga kababaihan na nagtatrabaho po. Ayan. Pero Doc, eto bang carpal tunnel syndrome maaaring kumalat pa sa iba pang parte ng katawan hanggang siko, hanggang braso? Okay, technically, the carpal tunnel syndrome is localized po siya sa wrist tsaka sa kamay, no? Pero for some cases, it can actually radiate sa may forearm level, no? Parang meron pong referred pain po siya, pero basically hanggang dun lang po sa area, anywhere near the wrist. Pero if it radiates beyond that, let's say like the elbow or the neck, iba pong problema na po siguro yan, no? Meron dito nagtatanong, Doc, para sa mga millennials na lagi nga daw pong hawak ang kanilang mga cellphone, nakatutok sa kanilang Facebook, ito daw ay maaari po bang pagsimulan ng carpal tunnel syndrome, yung laging nagte-text o di naman kaya hindi makapagbitaw sa kanilang cellphone, ano? Technically, pwede rin po, no? Kung buong araw niyo pong hahawakan, tapos pindot po kayo ng pindot na talagang wala pong pahinga, pwede po siyang mangyari kasi halos katumbas rin po niya yung paggamit po ng keyboard ng matagalang panahon. Okay. So, maliban pala sa radiation na makukuha natin sa cellphone, maaari rin pala ito makapag-cause ng carpal tunnel syndrome. Pag sobra-sobra po, no? Talagang hindi na binibitawan buong araw. Yes, talaga yung pag yung naka-unli sila. Di ba, Doc? Pero maliban dyan, sabi natin, babae, usually dahil nga sila ay nasa opisina o di naman kaya naglalaba. Paano naman daw po pala yung mga drivers, di ba? Eto, karamihan naman ay mga lalaki dito. So, yung mga pumapasada ng jeepney, bus, and taxi, Uber, Grab. Posible rin po kasi lagi pong mahigpit ang hawak nila sa manibela. Although, yung pwesto po kasi ng wrist pag nagmamaneho, hindi po siya ganong kaanggulado masyado. Kagaya po sa naglalaba o kaya gumagamit ng keyboard po. Pero nagkakaroon pa rin po sila, pero hindi po ganong kadalas po ito. Ito rin daw po ba ay namamana, Doc? Okay. Hindi po namamana yan kasi this is an acquired condition because of exposure dun sa mahirap na trabaho na ginagawa na kung saan may forceful gripping o ginagamit yung wrist, dahil po yun doon, hindi po dahil namamana. Once na ma-diagnose po natin yung pasyente na may carpal tunnel syndrome, Doc, ito po ba ay for long life process o long time disease? Kadalasan, ang carpal tunnel syndrome, dahil nga po sa isang ginagawa nila na medyo puwersahan,
Ngayon, kung maaalis po yung activity na yun or nako-correct po yung tamang gamit ng kamay, nako-correct din naman po yung mga sintomas ng carpal tunnel syndrome. So, gumagaling din po siya. Kaya lang kadalasan, yung mga nagkaka-carpal tunnel syndrome, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho nila. So, talagang nagiging matagalan po ang gamutan po nito at matagal po nilang iniinda. Yung iba, pag sobrang tagal na nahihirapan na sila magtrabaho, meron pong mga, halimbawa may surgical procedure po na pwedeng gawin din po dyan para magawan po ng paraan yung sintomas po ng carpal tunnel syndrome. Ganon kalala yung sakit na ito, Doc, para umabot tayo sa surgical procedure? Opo, kasi hindi po makatrabaho, hindi makahawak ng ballpen, it makes them unproductive. So, the surgical procedure will help them at least manage the pain and para makabalik po sila sa dati nilang ginagawa. Yung pain na, no, Doc, paunti-unti siyang sasakit habang tumatagal? Pwede pong ganun, no? Paunti-unti, mas tumatagal, mas lumalala yung pain, mas mahaba po yung duration po niya dahil nga po hindi na-address po yung, halimbawa, yung tamang gamit ng kamay at yung excessive use po. So kung sakaling para sa mga working moms natin or dads even, ano, Doc, mga ilang araw yung kailangan nilang ipagpaliban sa kanilang opisina para sabihin natin na gumaling yung kanilang carpal tunnel syndrome? Okay. Hindi ko naman po siguro masasabi na dapat po magpahinga kayo ng 1 linggo, 2 linggo, no? Kasi again, no, this is it's a mechanical problem based po sa mga ginagawa nila. Kung halimbawa sa opisina, ma-i-improve po nila, let's say may ergonomic assessment po, yung keyboard nila, mas maganda po yung pwesto po sa wrist, na iiwasan po nila yung sobra-sobrang gamit, nako-correct naman po yan. No? Pero if you will be asking how long it will take, siguro a few days of rest po or rest periods in between, wag lang yung talagang tuloy-tuloy na araw-araw po, 7 days a week magtatrabaho. Kung meron naman po silang regular rest periods, maiibsan din naman po yan within a few days. Pwede po ba natin, Doc, masabi na yung Saturday and Sunday day off nila sapat na para makabawi sila ng pahinga? Well, for anyone naman po na nagtatrabaho, importante po talaga na magpahinga rin, no? Para hindi lang po yung kamay, pati yung buong katawan. So, meron din naman pong benefit po yun na hindi araw-araw magtatrabaho talaga. Hindi buong linggo pala rather, no? Na magtatrabaho para makapagpahinga po sila. Kasi the carpal tunnel syndrome is also activity related. Yes. Pag-exercise, Doc, yung mga pa-stretching ng hands, yung paggamit ng stress ball, makakatulong ba yun or it will just worsen the carpal tunnel syndrome? Okay. Well, actually, exercises for the hands will be able to help kasi nasa-strengthen po yung iba pang hand muscles po na pati po yung mga muscles po na sumusuporta po sa wrist natin, meron pong benepisyo po yan. No? Although, it has to be played carefully kasi nga kung sobrang puwersahin din po ang kamay, pwedeng lumala pa rin yung carpal tunnel syndrome po kasi nga pinipuwersa po natin yung kamay. So, dapat po nasa tamang paraan po ng pag-i-exercise ng kamay. So, stretching and some grip exercises will be able to help actually also. Okay. Hilot or massage, makakatulong daw po ba ito, Doc? Yan po ang ating sasagutin sa ating pagbabalik. Commercial break po muna tayo at manatili pong nakatutok dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy Nucala Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Usapang pangkalusugan, Lunas Extension. Second part na po ng ating discussion, dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Maaari niyo pa rin po kaming subaybayan sa aming Facebook account na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Kasama pa rin po natin si Dr. Nestor Don Santiago at usapang carpal tunnel syndrome pa rin po ang ating patuloy na pag-uusapan. Naiwan po natin kanina yung katanungan na yung hilot daw po ba or massage para sa ating mga kamay ay makakatulong para sa carpal tunnel syndrome? Actually, meron naman po siyang maitutulong po kasi sa pagmamassage po or kaya paghihilot po, medyo nagre-relax po yung mga muscles, mas gumagalaw po yung mga kasukasuan natin, hindi po siya masyadong naninigas. So, meron pong panandali ang relief po sa mga pasyente po na nakaka-experience po ng carpal tunnel syndrome, no? Pero ang mas malaki po talaga dito is more of yung tamang gamit po ng kamay, tamang pagpupwesto, no? Mas yun po ang nakakatulong in the long run. Pero kanina na pag-usapan natin yung surgical procedure, Doc, eto na ba yung only way to address carpal tunnel syndrome? Well, it's not really the only way, no? Kasi we have other conservative treatments like for example, rest ng kamay o kaya minsan paggamit po ng mga tinatawag na splint, no? Yung mga parang sinusuot po sa wrist para maipwesto po yung kamay ng mabuti. Oo. Para naka-immobilize po siya, no? Pwede po yun. Then next is pwede pong mag-physical therapy para po medyo mapalakas ang kamay, mabawasan po yung pagkaipit, nakakatulong po yan. And then minsan meron din pong time na kailangan po ng gamutan just to manage the pain and the inflammation. And then sometimes meron po mga
tinatawag na intralesional injection with steroids po, natutusukan po yung bandang area ng carpal tunnel area para mawala yung maga. And then kung mag-fail pa rin po yan, pwede naman pong umabot sa point na magkakaroon ng carpal tunnel surgical release po, care of the orthopedic surgeon. Okay. So maraming paraan din. Oo, Last pero resort yun, no? Oo po. Yung splint naman daw po ba, Doc, for how long natin kailangan to isuot? Kapag daw po ba ito ay nakakaramdam lamang ng pangingirot o yung pagsakit? Kadalasan, sa simula po ang pagsuot po nito, sa gabi muna po pinapasuot as a nighttime splint. No? Kasi nga yung sinabi ko po kanina na pag natutulog, medyo nadaganan na po ang kamay, may iwasan po yun pag nakasuot ng splint. And then, kung hindi pa rin po makuha doon, it can be extended up to a daytime wear para habang nagtatrabaho po sila, gamit-gamit. Kasi libre pa naman po yung mga daliri po doon. No? So, medyo magagamit pa rin. Although, limited po ang movement ng wrist. Oo. And then, we can extend it usually 1 or 2 weeks para po talagang mapahinga po ang kamay. And then, kapag hindi pa rin naging effective yung paggamit ng splint, Doc, tsaka tayo magpo-proceed dun sa injection. Hindi pa naman siguro agad. Pwede po magsubok muna ng physical therapy, which can last also from a minimum of 2 weeks or even several weeks po. Depende po sa relief ng sintomas po ng pasyente. Ano daw po bang ginagawa sa physical therapy? Kamay lang daw po ba yung ina-address natin dito? Kung ang problema po ay carpal tunnel syndrome lang, basically kamay lang naman po talaga ang tinitreat po dito. So, kadalasan ang ginagawa dyan, may binababad po na parang may mainit para mag-relax po yung muscles tsaka for pain, and then meron pong mga nilalagay na aparato para mabawasan ng pamamaga, and then may mga exercises po na ginagawa kasama po ng physical therapies. So, parang na-hot compress? Parang ganun po, no? May nilalagay po na modalities po ang tawag, no? Oo. Pero after that physical therapy, Doc, bawal daw po ba siyang magkikilos, ano? Or sabihin natin maglaba, magplansya, maghugas ng pinggan? Technically, hindi naman po, no? Kasi nga, treatment lang naman yan. Hindi naman bawal magtrabaho. Pero syempre, para mapahinga din po siya, mas magandang wag masyadong gamitin po yung kamay after physical therapy sessions. Pero technically, pwede naman magtrabaho po. No? Hindi naman daw po ba malalamig yan? Kasi usually, di ba, pag nagmamlansya ka tapos maghuhugas ng kamay, yun rin daw po ba isa sa mga... It's an old term actually, pero based on medical, naman po, my medical studies, wala naman, yung concept po ng pasma is... wala naman pong parang ganong exact explanation, no? Pero kung meron po tayong nararamdaman na gano'n na after magtrabaho, tapos maghuhugas ng kamay at medyo hindi magandang pakiramdam, iwasan na lang po ito, no? Pero wala pong nagpapaliwanag ng gano'n po sa medical field, eh. Yes. Aside from that, Doc, sa treatment, yung surgical procedure, anong gagawin doon, Doc? Okay. I'm not an orthopedic surgeon, no? Pero what do they do is they call carpal tunnel syndrome release, no? So they will make a small incision over the wrist just to relieve po yung pagkaipit po dun sa tinatawag na median nerve. Oh, okay. It's a basic procedure po, no, na siguro 1 oras lang po yan. Kahit sa minor operating room lang po, nagagawa po yan, no? Masakit daw po ba yan? May local anesthesia naman po kasi syempre hiwaan po yung wrist po ninyo, medyo malalim-lalim din, no? Oo. Parang hindi ko ma-imagine, Doc. Pero eto daw, Doc, ay maaari pa rin sila mag-work after the surgery or the procedure? Siyempre, medyo malalim-lalim po yung sugat. Medyo expect po masakit po yan. So, baka for a few days, baka hindi muna masyadong makatrabaho. Pero kung hindi naman sila magpipiga-piga, pwede pa rin naman magsulat-sulat lang, maggamit ng cellphone o kaya mag-keyboard, pero for a limited time lang muna. Pero mag-function pa rin yung mga 5 daliri, Doc? Naman, mag-function po yun kasi meron lang pong hiwaing maliit para parang makahinga po yung median nerve na tinatawag. Another question lamang po dito, Doc, yung pagkakaroon daw po ba ng carpal tunnel syndrome, once kunwari, sa kanang kamay lang na apektuhan, maaari daw po bang mahawa yung kaliwa? Ganun daw po ba yun? Hindi naman po siguro sa salitang hawa po, no? It's maybe because dahil hindi po masyado na magamit ng kanang kamay, nalilipat po ang trabaho sa kaliwang kamay, so pwede rin magkaroon po ng carpal tunnel syndrome sa kaliwang kamay. Yung mga nagkakaedad, or masasabi na rin po ba natin na ang carpal tunnel syndrome ay isa sa mga early warning signs going to rheuma? Okay, magkaiba po kasi ang sintomas po niyan. So, rheuma kasi will basically involve the joint. So, carpal tunnel syndrome kasi it's the distribution of the nerve, no? So, yung buong palad po yun basically. Pero pag rheuma, usually kasukasuan po, no? And
kadalasan hindi lang po pati sa kamay, pati sa tuhod, sa hip, sa likod, joints po talaga ang naapektuhan. So hindi ko po masasabi na parang yun po yung unang nararamdaman bago magkarayuma. So magkaiba po siya. Ito po ang katanungan po nila, para naman po dun sa mga wala pang carpal tunnel syndrome, meron daw po ba tayong prevention tips? Okay. Siguro isang way po para maiwasan po to is iwasan po talaga yung paulit-ulit na napapwersa po ang kamay. Halimbawa, yung paglalaban na buong araw na puro ganun lang ang ginagawa, try po natin iwasan yun. Or siguro, i-break natin. Huwag mo man buong araw, pwedeng kalahating araw lang. Or tas tutuloy na lang po ulit sa hapon para ma-break lang po yung pagkapwersang gamit ng kamay, no? Siguro yung iba rin, pwede po tayo magkaroon ng mga stretching exercises bago po sumabak sa mabibigat na trabaho. Parang nire-ready po yung kamay natin. Oo. So, pero basically it's the excessive use of the hands po talaga. So, yun po talaga dapat yung pinakaiiwasan. Ang ating lifestyle sa pagkain, Doc, meron rin daw po ba itong connection? Okay, actually this is not diet related, so it's more of activity related po talaga. So, walang implication po yun sa pagkain, no? Oo. So, wala namang ipinagbabawal na kainin sa kanila? Wala naman po. Any food naman po is allowed, no? Pag carpal tunnel syndrome, no? Sa mga sigarilyo, Doc, wala rin po? Wala po, no? It's not related po with smoking also. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Nestor Don Santiago. Para po sa may mga katanungan na nais pong magpakonsulta sa inyo, Doc, saan po kayong clinic matatagpuan? Okay, I hold my clinic at De Los Santos Medical Center every Monday from 12 to 2 and on Thursdays 2 to 4 p.m. No? At yan po ang kabuuan ng ating discussion dito po sa programang Lunas Extension. Magkarinigan po tayo hanggang sa muli. Inyo pong nakasama, Ellen Ibensal, bumabati sa inyo ng magandang gabi. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.